Amos, Kabanata 7. Ganito nagpakita sa akin ang Panginoong Diyos, at narito, siya'y lumikha ng mga balang sa pasimula ng huling pasibol ng suwi, at narito, na siyang huling suwi pagkatapos ng mga gapas para sa hari, at nangyari, na nang kanilang matapos makain ang pananim sa lupain, akin ngang sinabi, O Panginoong Diyos, isinasamo ko sa iyo na magpatawad ka. Paanong tatayo ang Jacob, sapagkat siya'y maliit? Ang Panginoo'y nagsisi tungkol dito, hindi mangyayari, sabi ng Panginoon. Ganito nagpakita sa akin ang Panginoong Diyos, at narito, ang Panginoong Diyos ay tumawag upang humatol sa pamamagitan ng apoy, at sinupok ang malaking kalaliman, at susupukin sana ang lupain. Nang magkagayoy, sinabi ko, O Panginoong Diyos, itigil mo, isinasamo ko sa iyo, paanong makatatayo ang Jacob, sapagkat siya'y maliit? Ang Panginoo'y nagsisi tungkol dito, ito'y hindi rin mangyayari, sabi ng Panginoong Diyos. Ganito siya nagpakita sa akin, at narito, ang Panginoon ay nakatayo sa tabi ng kuta na ang pagkayari ay ayon sa pabatong tingga, na may pabatong tingga sa kanyang kamay. At sinabi ng Panginoon sa akin, Amos, anong iyong nakikita? At aking sinabi, isang pabatong tingga. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon, narito, ako'y naglalagay ng pabatong tingga sa gitna ng aking bayang Israel. Hindi na ako magdadaan pa sa kanila. At ang mga mataas na dako ng Isaak ay magiging sira, at ang mga santuaryo ng Israel ay mga hahandusay na wasak, at ako'y babangon na may tabak laban sa sambahayan ni Jeroboam. Nang magkagayoy, nagsugo si Amasias na saserdote sa Betel kay Jeroboam na hari sa Israel, na nagsasabi, Si Amos ay nagbanta laban sa iyo sa gitna ng sambahayan ni Israel. Hindi mababata ng lupain ang lahat niyang mga salita, sapagkat ganito ang sabi ni Amos, si Jeroboam ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, at ang Israel ay walang pagsalang dadalin bihag mula sa kanyang lupain. Sinabi rin ni Amasias kay Amos, O ikaw na tagakita, yumaong ka at tumakas ka sa lupain ng Huda, at do'y kumain ka ng tinapay, at manghula ka roon. Ngunit huwag ka nang manghula pa sa Betel, sapagkat siyang santuaryo ng hari, at siyang bahay-hari. Nang magkagayoy, sumagot si Amos, at nagsabi kay Amasias, Ako'y hindi propeta, o anak man ng propeta, kundi ako'y pastor, at manggagawa sa puno ng sikomoro, at kinuha ako ng Panginoon mula sa pagsunod sa kawan. At sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay yumaon, manghula ka sa aking bayang Israel, kaya't ngayoy dinggin mo ang salita ng Panginoon. Inyong sinasabi, Huwag kang manghula laban sa Israel, at huwag mong ihulog ang iyong salita laban sa sambahayan ni Isaak. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong asawa ay magiging patutot sa bayan, at ang iyong mga anak na lalaki at babae ay mga bubual sa pamamagitan ng tabak, at ang iyong lupain ay mababahagi sa pamamagitan ng pising panukat, at ikaw ay mamamatay sa isang lupaing marumi. At ang Israel ay walang pagsalang dadalhing bihag mula sa kanyang lupain.